I used to work double job too. Three pa nga eh. So, full-time ako sa isa, 2 days ako dun sa isa, and then pag off ako, kasi 7 to 3, 3 to 11 yung isa ko, both in Pasadena. And then pag off ako, bumabiyahe ko ng Santa Clarita. And we live in Glendale back then. So tatlo yon. Depende nga kung anong goal mo sa buhay. Kasi kung may gusto kang bilhin, kailangan mo magtrabaho na magtrabaho. Ngayon, sinasabi mo na hindi ako nagdo-double job. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung kaya ko naman pakainin yung family ko, nababayaran ko yung mortgage, nababayaran ko yung tuition nila, bayaran ko yung kotse namin sa pagtatrabaho ko ng tama lang. I mean, I'm willing to cut down some of my expense. Pero hindi ako yung basta-basta gumastos. Kaya, depende kung paano mo ibabalanse. So, sa akin, tsaka sa asawa ko, yung oras hindi mo mababalik. Pero yung pera, Totoo you can work for it. Hi again and welcome to the APA podcast. Today we are thrilled to have Cesar Macalala join us. Known for his dedication to nursing, Cesar began his journey as a licensed vocational nurse in 2006. Pero later, he advanced to become a registered nurse in 2019. Why? We're gonna ask him. He studied at Marian College for his LVN and completed his RM training at West Coast University. Mucho dinero. Currently, he serves as the RN supervisor at Pasadena Park Healthcare and Wellness Center. And in this episode, Cesar, or as we call him, Nino, will share his insights on maintaining a healthy balance between work, family, and personal time. It's an essential topic for all of us, whether you're in the healthcare industry or not. So, let's dive in. Okay, Nins, kamusta sa? Hi. You know? Pogi, oh. So, I know eh. Right. as a nurse, no? As a nurse, sisimulan na natin. By the way, maliban sa iyo, meron tayong isa pang co-host, si Jonathan Camino. Ayun, no? Nice. Para bang magandang gabi sa inyo lahat. Or araw. At araw, oo nga pala. Nasa ibang Oo nga time pala. zone, nasa ibang time zone ka ba ngayon? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Madilim din sa iyo ah. Wala nga background, dilim eh, no? O sige, sisimulan na natin kasi syempre kayo mga nurses, ang oras nyo is mahal. Oo, mahal, syempre. Mahal ang mga pero Depende oras kung saan ka nagtatrabaho. Pag-usapan natin yan. So, 2006 nag-LVN ka. Bakit? Yep. Ba't ka why nursing? Why nursing? So, before ako nag-nurse, nag-work ako sa kitchen ng isang facility. When you And say then, facility, sa mga hindi nakakaalam ng facility, what does that A mean? nursing home. Yeah. Nursing home, It's okay. Nursing home. Skilled nursing home. So, yung supervisor ko nun, si Manang Gloria. Remember her name? Napakabait. Gloria. Yeah. Lagi niya sinasabi sa akin, bata ka pa, you're still young, why won't you go for your... Mag-aral ka. Nursing. Okay. Yeah. And at first, I'm like, why? Kasi Pilipino ako. Magna-nursing ako. Yun ang sinabi ko. Ay, ba't ako magna-nursing porque Pilipino ako? So, single pa ako nun, diba? So, every time na nakakuha ako ng tax return, I go back to the Philippines. You know? And then, Gimmicks. lahat ng makuha ko sa tax return, I Spend. spend it there. Yung kaibigan ko, gano'n, family ko. Then, bumabalik ko rito, back to work, wala na naman pera. So, 2 jobs up, by the way, pala ako nun. Uy. Nagdi-deliver ako ng pizza. Sipag. And then, nagtatrabaho ako sa facility as a tray liner Okay. sa kitchen. And then, naisip ko, sabi ko, wala mapupuntahan yung... Hindi ko yung sinasabi, pero wala mapupuntahan. Like, lagi na ubos yung pera ko, hindi ako nakakaipon. So, sabi ko, why not? I'll go for my LVN. LVN, yeah. And then, Hindi mo naisip mag-CNA talagang from kitchen you know what? Actually, to LVN na kagad. nag-aral ako ng CNA, but I never got the certificate. Oy. Kasi okay. Hindi ko alam, hindi para sa akin yung trabaho. Okay. Yeah, so sabi ko, hindi ko gagawin to. So, that's why nag-tray liner ako sa kusina. So, and then, after that, sabi ko sa nanay ko,
gusto rin kasi ako mag-aral ng nanay ko eh. Right. Nag-enroll ako sa Job Corp. Remember that? Yeah. Yeah. Sa LA, sa mga low income. Parang ano Tapos- yan eh, parang ROP. Mga ganon. Yeah. So, that time, wala silang opening in LA. Wala silang opening sa LA na campus. They sending me to Utah. Pucha, layo, no? Yeah, Layo, ah. From LA to Tuwan-tuwa. Utah. Ako naman, tuwan-tuwa ako noon. Nas binata ako eh. Sabi ko, I'm gonna go to Utah. So, sinabi ko sa nanay ko, sabi ko, I'll go. Nay, natanggap ako, pero they sending me to Utah. Free schooling, Job Corp, and then meron ka pang allowance na I remember, $50 per week or per month. Ayun. Then, libre na yung boarding and Right. lahat. Right. And then, ang downside lang nun, you cannot bring your car. Hindi ko pwedeng dalhin yung kotse ko. So sabi ko sa nanay ko, pwede pumunta ron, then I'll drive back and forth pag may off ako. Sabi naman ng nanay ko, no, don't. Kasi napakalayo. Then, Yes. siyempre dalawa lang that time. Sabi ko, sige. Sabi ko, hindi na lang doon. Malayo meaning, malayo yung state na Utah. Malayo yung Utah Sa para Sa sa... LA, Wala, And then kayong dalawa lang ng mami mo ang nandito sa LA. Actually, tatlo kami, nandito pa tatay ko noon pala. Okay, okay. Pero sinabi niya sa akin na kakarating mo lang dito sa Amerika, wala ka pang ilang taon. Why you gonna go there? So sabi ko, okay, dito na lang ako. And then that time nga, yung pinagtatrabaho ko, pinupush ako mag-aral. Yun. Ewan ko, sinabi ko na lang sa sarili ko na walang mapupuntahan naman siguro. Walang mapupuntahan ako kung gastos every... Ano yun? So in Every other time words, magtatrabaho ka lang para mag-ipon tapos gagastos, susunugin mo sa Pilipinas. gagastusin ko sa Pilipinas. And then I saw my friends sa Philippines na graduate na sila, may mga sarili silang negosyo. Aha. Nagtayo sila ng may mga maganda silang trabaho. Sabi ko, shoot, mukhang ako pa yung may iwan dito ah. So sinabi ko na lang na na magtrabaho, mag-aral. Yun. So, nung naging nurse ka, LVN, did you have any idea that yung reason mo to become an LVN, which is better income, mako-convert into passion to taking care of patients? Kasi 'di ba, pagbata ka, I mean, let's be honest, mag-nursing ka dahil mas malaki kita rito. Pero nung na-expose ka sa mga patients, anong nabago? Nabago yun dahil may pasyente ako na parang naging kaibigan mo na parang tatay. Matanda. I mean, napakabait na pasyente. And then, nakita ko yung decline niya sa health niya. Okay. And then, yun, namatay siya, medyo parang ako. Naapektuhan ka. Yeah, naapektuhan ako sa pagkapantay ng pasyente na yun. Tas sabi ko, First time mong ma-experience yun na na-attach ka na tapos biglang nawala sa'yo. yeah, I mean, hindi naman siya yung first time na mga pasyenteng namatay sa akin. Pero that time, Close. parang siya yung Stay close sa'yo. Oo, inalagaan ko yun eh. Talagang nag-uusap kami, tapos inalagaan ko talaga. Tapos yun na yung naging sabi ko. Tapos palagi nagte-thank you sa akin kasi yun eh. Yung if a patient acknowledge you, na parang, thank you, you're doing this and doing that, ma-attach ka. Ma-attach. Totoo Shoot, yan. Oo. parang shoot. Did I really did something to this guy? Or, alam mo yun. So yun. And then okay, so nung 2006 ginawa mo yun, that was your journey. Ano yung stress? Ano yung stress ng pagiging nurse? Stress pagiging nurse? As a new nurse back then? Yeah. Daming pasyente. I'm like, parang dito yung in-applyan ko ah. Parang sabi ko, parang dito yung nangyayari sa clinicals ko ah. Parang sabi ko, parang dito yun. So But- iba ang nangyayari sa clinical sa totoong practical. Sa clinicals kasi, they show you the right way, yung talagang, yung talagang ideal. Yung process mismo. Oo. Process. Parang sabi ko. Tapos yung ginawa ko yun, parang hindi ko kaya to sa ganitong karaming pasyente. Dahil, I mean, as a student, ilan lang pasyente mo nun? Diba? Pero hindi naman kayo nagsha-shortcut. Kumbaga, ang nangyayari lang, you have to do it Overwhelmed right. ka. Overwhelmed Mas ka. matrabaho. Oo, mas mataba Kaya,
Kasi Kaya as nga, a student, bilib ako. bibigyan ka lang ng for patient. That's it. Easy yun. Apat na pasyente. And then after that, nagtrabaho na ako. 48 patient. 48? Like, paano Imagine, ko ano? mahanap to? Yeah. So, sabi ko, Kaya bilib talaga ako sa mga nurse eh. Bilib Oo. talaga ako, lalo na yung mga nasa Pero, convalescent home. I mean, Kasi masanay ka talagang- eh. The first few weeks, mahirap. And then, hanggang sa masanay ka, thank you rin sa mga tumulong sa akin. Yung mga nagturo sa akin ng ano. Si Nanay Ba- Gloria, si Ate Gloria, nung naging Ay. nurse ka, anong pakiramdam niya? Oh shit. Alam mo actually, hindi ko siya nakita. Nung yung umalis ako, tas nag-start na ako mag-aral, I never seen her since then. Wala na, oh my God. Wala na. Parang umalis ako sa trabaho na hindi man ako nagpaalam. Yun lang kasi. Ewan ko. Hindi ako bumalik na, hi. Ay, actually bumalik pala ako. Sinabi ko nurse na ako. Yung graduate na ako, sinabi ko, ay, thank you pala. Ano pala, pumasa na ako, nurse na ako. Then they asked me if I'm gonna apply sa facility na yun. Sabi ko, no. Ito nakakatawa, Nins, no? So, dati kami ni Jonathan, lagi ko siyang kinukulit na, tara, mag-nurse na lang tayo. Siya magsasabi ng, hindi tayo pwede tumugtog at mag-nurse tayo. Ang hirap-hirap ng ginagawa hindi nila. kaya, no. So, pag sinabing stress, sinabi mo patience, tapos may kasamang emotional, may kasamang physical, is it worth it? Sa mga nag-aaral ngayon ng nursing, sa mga nakakapanood sa atin, would you say it's worth it? Worth it, depende kung paano nila titingnan yung worth it na sinasabi nila. Are they going, eto lang yun eh, mag-aaral ba sila is for the money? Or they gonna go for, kasi they wanna help? Like vocation, yung Patient. Yung talagang be the advocate for the patient. Or they kasi kung sasabihin mo na, oh, I'm just gonna go for my license, be a nurse for the money. I mean, napaka-easy siguro, no? Dahil you can jump in each iba-ibang facility, di ba? yeah. Magtrabaho ka, wala kang pakialam sa mga pasyente mo, and then umalis ka na ron, lipat ka na naman sa ibang facility. I mean, it's easy. Pero yun talagang, sabihin worth it na para it needs, parang needs time. Commitment and time. Oh. Commitment and time, yeah. Sa trabaho. Para magkaroon ka ng, hindi ko na sinasabi, pero kasi, sa facility life, hindi kasi never work in a hospital. So, sa facility kasi, lalo na dito sa pinagtatrabaho kong lugar, Sa Pasadena, no? magkakakilala kayo. Ang liit ng mundo. Okay. So, if you have a bad reputation, Reputation. that's it. Yun lang yun. Hindi ka na... Ito kay Jonathan, no? Kasi napapansin namin to ni Jonathan. Like, may mga LVN, may mga RN. And, yun na nga, ang LVN, may under sila sa RN supervisor. Tama ba? Tama, Yeah. no? Yes. Ha? And, isipin mo ito na Jonathan, ang nakakapagtaka kay Ninyo. So, stress na siya nung LVN siya. Ibig sabihin, may boss siya na RN supervisor. Pero biglang naisipan mo rin kumuha ng further studies para maging RN. Ngayon, ikaw na yung RN supervisor. Hindi ka ba nakontento sa stress na naramdaman mo nung LVN ka? Talaga naghanap ka pa ng mas malaking sakit ng ulo? So, I think yung question mo, nagpatuloy, no? Oo. Or, I mean, ito talaga yung plano ko na Nung naging LVN ako, I told myself na, after 2 years ng pagiging LVN, makaipon, I'm gonna go back sa Philippines and study Okay. ng RN. Okay. RN. Diba? And then, something happened. Someone got pregnant. Someone you know? So, Parang yun kilala nga. namin yun ah. Oo, kakilala niyo. So, na-post yung na-post yung 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 pagbibinata bala mo. ko mangyari. Oh. Hindi, yung bala ko maging RN. RN. Oo. Kasi may na ako may plano na ako eh. And then, ilang years din bago ulit ako nag-decide na, okay, I'll go for my RN talaga.
ano na yun, parang nakontento na ako sa pagiging LBN ko for how many years, sabi Naging ko. complacent ka talaga. Yeah. Sabi ko, okay na ako rito. I'll just work double. Then kikita rin naman ako ng parehas ng RN, di ba? Right. Pero sabi, yung asawa ko, sabi na, no, mag-RN ka. Sabi ko, no, I don't wanna go for my RN kasi mag-expend ako ng, Yeah. alam niyo mga magkano tuition ng Mga anong price range ng West Coast University pag nag-aral ka for your RN course? Sa mga taong nakikinig at nanonood na nagbabalak mag-jump from LVN to RN, how So- much money are we talking about in terms of tuition? So I heard now it's like 180, I think. I'm not sure God! Pero yung nag-aral ako 120 ata, 120, 130. That's LVN to BSN. Binabayaran mo To ba? BSN. I'm still paying for it. Okay. so- Grabe, no? So, Umiiyak ako habang nagbabayad ako. Okay. Speaking of umiiyak, so ngayon, RN ka na, pinag-usapan natin kanina, and si Jonathan, magkasama kayo palagi with regard to extracurricular activities. Yung pagmomotor, gaano ka-importante ang extracurricular activities sa buhay natin, sa buhay nyo, kayong dalawa. Lalo na, delikado rin yung ginagawa niyong pagmomotor eh. But how do you justify Depende. that? Pantanggal ng stress, di ba? Siyempre. Kung sa ninyo, mas stressful lang trabaho. Kung siya talagang, kung ano yung hilig mo, actually, hilig namin magmotor eh. Si Nino, mahilig magbike, mag-mountain bike. So, pag hilig mo yung ginagawa mo, yan, makapagtanggal ng ng stress sa katawan. I So, think, which is- dun, Mm. kahit naman sinong tao need, ng outlet. Oh, need an outlet, tama. oo. Tama pala To be, talaga na... keep, to Tama keep pala insane. talaga na nagpalit ka ng Same pala, pwesto. same. Kasi kung pinag-uusapan na natin to at nakikinig yung asawa mo, yari tayo. I know. Kaya nga, Hindi, pero Lumipat ako ng sinabi pwesto sinabi mo delikado yung pagmumotor. Hindi naman delikado yan. Depende yun sa kung sino yung nagmamaneho ng motor. Right. Yan, kung barumbado ka magmaneho, yun, delikado talaga. Pero kung cruising lang, syempre, Oo. hindi ganun yun. Tapos, weekend lang, hindi maraming kotse. mas delikado mag-mountain bike kaysa magmotor eh. Ayun, yun. Mas delikado Tingin yun. ko. Kasi, Kasi sa lumilipad ka dun kalsada, eh. wala namang batong malaki. Walang eh. Oo. Wala. Bihira lang. Pag nagma-mountain bike ako, talagang all the gear. Helmet, lipad. Actually, lahat. mas mabilis nga ang motor, pero pag pinapanood ko video mo, sabi ko, nakakatakot to. Kasi mga bangin, ganun. Di ba? Tapos Pero- gravel, mga gana. Pag-usapan natin, kita nyo, nakakatawa kayong dalawa pag extracurricular na activity na pinag-uusapan, biglang ang daldal Tuwan-tuwa. yung dalawa. Oo. Syempre. How important Alam namin is yun eh. Yun na nga, how important is it in our lives, in your lives, in the lives of people watching us na nasa second job nila, double job, triple job. Ikaw, Nins, hindi ka nagdo-double job ngayon eh. Pero maraket ka, pero lagi mo sinasabi, okay na yung sapat, okay na yung oras. Ikaw rin, Jonathan, yun na sinasabi sa akin. Dapat balance yung oras, hindi pwedeng puro trabaho, hindi pwedeng puro laro. Can you explain Tama that yan. Mhm. to our viewers and our listeners? Simulan natin kay Nino, ikaw, Nins. Yan. Okay. Kasi, yan eh. Depende sa gusto mong maging lifestyle, sa tingin ko. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko yun, it depends what do you want for yourself. Like, minsan may hingin sila sa akin na, as a parent, tatay, gusto ko na ibigay lahat, di ba? Right. Oh, Pero may syempre. di ba? Pero may mga bagay na parang hindi naman wala talagang reason para bilhin para sa kanila. Parang mawala rin 'yan eh. So sa akin, ano ulit ito? Hindi, yung gaano ka-importante ang extracurricular activities sa... Okay, di ba? Yeah. Kasi depende nga kung ano yung lifestyle mo. Right. Yun sinasabi ko. Kasi yun pala, may mga nagdo-double job, di ba? I used to work double job too. Three pa nga eh. May Wow. tatlo pa ako. So I have Brighton, Eisenhower, and yung isa kong Rose DON Garden. dinala ako sa Santa Clarita. Oh my Pero God. ano lang yun Ano lang yun, once a week twice a week. So full-time ako sa isa. Then 2 days ako dun sa isa. And then pag off ako, kasi 7 to 3, 3 to 11 yung isa ko. Right. Both in Pasadena. And then pag off ako, bumabiyahe ko ng Santa Clarita. And we live in Glendale back then.
Oh my goodness. Oo, so tatlo yon. So, pero depende nga kung anong goal mo sa buhay. Yeah. Diba? Kasi kung may gusto kang bilhin, kailangan mo magtrabaho na magtrabaho. Katulad yung sinasabi ko sa anak ko. Pero pag ngayon, sinasabi mo na hindi ako nagdo-double job. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung kaya ko naman pakainin yung family ko, nababayaran ko yung mortgage, nababayaran ko yung tuition nila, bayaran ko yung kotse namin, sa pagtatrabaho ko ng tama lang. I mean, I'm willing to cut down some of my expense, katulad na Right. hindi man ako bumibili ng mga magandang damit, magandang sapatos, magandang kahit ano. Bike, yeah, meron akong mahal yung nabibili. Yung mga bike, pero eto na sabi ko sa inyo, compared sa mga ibang ka-bike, they go all the way. Like, pag binili ko yung bike ko, that's it, yun na. Pero yung mga ibang taon, pag bumibili sila ng bike, they need to change their suspension. Oh my Kagas din sila sa mga ganito. Ako hindi. So, I'll upgrade my bike pag may masisira na. Alam mo yun? Pero hindi ako yung basta-basta gumastos. Kaya, depende kung paano mo ibabalanse. So, sa akin, tsaka sa asawa ko, time is money. Money is time. You know. Diba? Money can buy you time, yun pala. Mm. Diba? Yun yung lagi yung sinasabi sa anak ko. Sabi ko, you want me to buy that? But I need to pick up some shift. Mag-work ako ng extra day para lang mabili yun. Diba? May mga kaibigan ako na iba na, kaya mo nang bumili magandang kotse. Ba't tayo mo bumili? Yeah, pero kailangan ko magtrabaho. Imbes na magkakaroon ka ng time sa pamilya mo at sa... Oo. Sa akin, importante sa akin yung oras eh. I don't care. Lagi ko nang yung oras hindi mo mababalik, pero yung pera, Totoo you can yan. work for it. Yun lang sa akin. So, depende kung anong lifestyle gusto mo. Kung gusto mo maraming pera para mabili lahat ng luho mo or mabili yung gusto mo, then do it. Pero kung sapat na sa yung kinikita mo para mabuhay ka tapos magawa mo yung gusto mo, then yun ako. Yun ang sa akin. Jonathan? Ang para sa akin naman, syempre, hindi naman tayo pwede puro trabaho lang eh. Yeah. Alam mo yan, pag puro trabaho ka lang, pwede ka mamatay agad eh. Correct. Di ba? Alam mo yun? So, kailangan mo ng outlet or yon na gagawing iba na magpapasaya sa'yo para gumaan naman ang loob mo, mawala yung stress sa katawan. So, kaya nagmumotor kami. Pero syempre, tama si Ninyo, ina-assure mo na yung pamilya mo, at least kumakain 3 beses sa isang araw, nabibili mo yung mga necessities, meron bubong sa pamilya mo, napapag-aral mo yung anak mo. So, yun. Basta nagagawa mo yun, gawin mo yung, yung ibang way para gumaang naman ang pakiramdam mo. Hindi ka parati stress sa work. Correct. Yun. Pag-gym ka Pampabata, araw, kumbaga. pag-off ka. Hindi, actually, pampabata yun eh, di ba? Pampabata. Oo. Yeah. Pag trabaho lang trabaho, ang oras, ang bilis mawala. Di ba? So, pag inisip mo, matanda ka na pala, hindi ko nagawa to, ito gusto ko itong gawin, tapos hindi ko nagawa. Huwag na, ayoko naman ng ganun. Di ba? Para malungkot na buhay naman yun. Yan. Jonathan, advice sa mga nakikinig sa atin ng mga nurses at soon-to-be nurses at mga ibang tao sa Advice? healthcare. Ibang tao sa Hindi healthcare. advice ang mabibigay ko. Ang mabibigay ko magpapasalamat ako sa mga nurse. Yun na. Kasi, di ba, kung walang nurse, walang mag-aalaga sa matanda. Walang pasyenteng pwedeng pagalingin. Alam mo yun? Hindi. Salamat sa inyo. Salamat. Nins? Oh, thank you. Salamat ninyo. Siya nga pala yung nurse. Oo, si Nino nurse eh. Pero kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila. Papasalamat So, ako so sa ano yung tanong mo ulit? Advice sa mga fellow nurses Ayan, mo. sa fellow nurses. Oh, advice. Ayan. Keep your sanity. Diba? Huwag kayo masyadong magtrabaho. I mean, magtrabaho ka pag nasa trabaho kayo. Yun lang. Pero don't get stressed. Yun na lagi sinasabi sa mga kasama ko sa trabaho. Kasi they always ask me, ba't di daw na-stress? Sabi ko, hindi lang nila alam na-stress din ako. Oh, hindi nakikita. I just don't show it sa mga diba? Pangiti-ngiti ka na lang. Diba? Just do your work. Kasi ako tawag dito, I don't multitask. So, nagpo-focus ako. And then, kung mayroong mas importante sa ginagawa mo,
and then do that, di ba? Yun lang. Ayos. Oh guys, well, thank you very much, Nino Makalalad. We appreciate Salamat, you. brother. Salamat. Jonathan, thank you very Salamat, much. Brother Pax. Nakaraos tayo, episode 2. Ito na, sunod-sunod na. Yeah. So, yun lang muna sasabihin ko. Guys, thank you very much for being with us and for joining us. If you haven't subscribed to our podcast, we encourage you to do so. Let's support our healthcare professionals dahil sila ang ika nga ni Jonathan, nag-aalaga sa atin sa ating pagtanda at sa ating kalusugan. Thank you, Nils. Tama. Thank you for what you do, and we appreciate it. God bless. Yeah. God bless. Bye-bye. Alright, bye. Am I too far gone? Does the good